Sa video na ito matutuklasan mo kung ang iyong pagtulog sa hapon ay lihim na sinisira ang iyong tulog sa gabi, nagpapahina ng iyong pagganap sa utak, nag-aubos ng iyong enerhiya, at dahan-dahang nakakaapekto sa iyong kalusugan nang hindi mo namamalayan. Maaaring iniisip mo na ang mahabang tulog sa hapon ay walang masama. Maaaring naniniwala ka pa na ito ay malusog. Pagkatapos ng lahat, mabuti naman ang pahinga, hindi ba? Pero paano kung ang 2 oras na tulog sa hapon ay siya mismong dahilan kung bakit ikaw ay nakatitig sa kisam ng ala negatibo 1 ng umaga? Paano kung ito ang nakatagong sanhi ng iyong sirang tulog, mababang mood, foggy na isip, at kakulangan sa motibasyon? Ngayon, direkta tayong sasabihin. Malalaman mo ang eksaktong haba ng tulog sa hapon na nagpapatala sa iyong utak at ang eksaktong haba na sumisira sa iyong malalim na tulog. Maiintindihan mo kung bakit gising ka na parang mabigat ang ulo pagkatapos ng ilang pagtulog sa hapon. Matutuklasan mo kung ano ang sinasabi ng mga nangungunang eksperto sa tulog tulad nina Matthew Walker at Sara Mednick tungkol sa pagtulog sa araw. At higit sa lahat, malalaman mo kung ang iyong tulog sa hapon ay tumutulong sa iyong pagbawi o tahimik na sinisira ang iyong gabi. Manatili hanggang sa katapusan ng video na ito dahil ibubunyag ko ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng mga tao kapag sinusubukan nilang humabol sa tulog, isang pagkakamali na nagpapanatili sa milyon-milyong tao sa siklo ng pagod. Nais kong magtanong sa iyo ng isang bagay. Nakatulog ka na ba ng mahabang oras sa hapon, tapos ay mas pakiramdam mo ay mas masama pagkatapos? Mabigat na ulo. Tuyong bibig. Nalilito, irritable, at pagkatapos ng gabing iyon gising ka pa rin. Pagod ang katawan pero ayaw matulog ang utak. Kung nangyari na ito sa iyo, mag-drop ng maya sa mga komento. Ang video na ito ay ginawa para sa iyo. Maaaring paggising mo pa lang ay pagod ka na. Maaaring umaasa ka sa kape para lang gumana. Maaaring pakiramdam mo ay sirang-sira ang iyong tulog, pero hindi mo alam kung bakit. At sa gitna ng iyong routine, naroon ang mahabang tulog sa hapon na pinaniniwalaan mong nagsasagip sa iyo. Pero paano kung ito ang problema? Pag-uusapan natin ang sleep pressure, ang di nakikitang puwersa na tumitibok sa iyong utak mula sa sandali ng paggising mo. Pag-uusapan natin ang malalim na tulog, real sleep, circadian rhythm. Walang paligoy-ligoy. Walang magaganda lamang na salita. Katotohanan lang. Dahil ang tulog ay hindi lang tungkol sa pakiramdam ng pahinga. Nakakaapekto ito sa iyong memorya, iyong emosyon, iyong hormones, iyong immune system, kahit sa panganib mo sa malubhang sakit. At kapag paulit-ulit na nasisira ang tulog, hindi lang nito pinapagod ka. Binabago nito kung paano ka mag-isip. Paano ka tumugon? Paano ka makaramdam? Pinapalaki ng mahinang tulog ang maliliit na problema. Pinapahirap nitong pamahalaan ang stress. Pinapaitim ang iyong kalinawan. Ngayon isipin ito, iniisip mong nagpapahinga ka sa hapon pero sa katunayan ay ninanakaw mo ang iyong gabi. Iyan ang ating tatalakayin. Kung naniniwala ka na ang tulog ay isa sa pinakamakapangyarihang haligi ng kalusugan, mag-drop ng via sa mga komento ngayon. At maging tapat, gaano katagal ka karaniwang natutulog sa hapon? 20 minuto? 1 oras? 2 oras? Sabihin mo sa mga komento. Gawin natin itong interactive. Mahalaga ang iyong karanasan. Sa oras na matapos natin ang video na ito, malalaman mo kung ligtas ang haba ng iyong tulog sa hapon. Kailan talaga ang pinakamagandang oras para matulog sa hapon? Sino ang dapat umiwas sa mahabang pagtulog sa hapon? At paano ayusin ang iyong tulog simula ngayon? Ito ay hindi tungkol sa pagtanggal ng pagtulog sa hapon. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa mga ito. Dahil minsan, ang mismong bagay na iniisip nating nakakatulong sa atin ay ang bagay na humahadlang sa atin. Manatiling nakatutok. Makinig ng mabuti. Maaaring mabago nito ang paraan ng iyong pagtulog magpakailanman.
Ngayon, diretso tayo sa bagay na madalas hindi nauunawaan ng karamihan tungkol sa tulog, at dito nagsisimula ang pagbabago. Ang iyong katawan ay pinapatakbo ng dalawang makapangyarihang biological system na kumokontrol kung kailan ka gising at kung kailan ka inaantok. Ang una ay ang iyong circadian rhythms, ang iyong internal body clock. Ang pangalawa ay ang tinatawag na sleep pressure. Ang sleep pressure ang tunay na game changer. Mula sa sandali ng paggising mo sa umaga, isang kemikal na tinatawag na adenosine ay nagsisimulang bumuo sa iyong utak. Isipin ito na parang di nakikitang bigat na dahan-dahang naiipon sa buong araw. Mas matagal kang gising, mas mabigat ang bigat na yon. Ang bigat na yon, iyan ang nagpaparamdam sa iyo ng antok sa gabi. Hindi ito kahinaan. Ito ay biology. Ayon sa neuroscientist na si A.R. Matthew Walker, ang pag-ipon ng adenosine ay mahalaga para sa malalim at restorative na tulog. Kung walang sapat na sleep pressure, ang utak mo ay hindi papasok ng maayos sa pinakamalalim na yugto ng tulog. Ngayon, dito pumapasok ang mahabang pagtulog sa hapon. Kapag natutulog ka ng matagal, lalo na kung higit sa 30 hanggang 60 minuto, nababawasan mo ang sleep pressure na yon. Literal mong hinihigop ang naipong adenosine sa gitna ng araw. Ano ang nangyayari sa gabi? Wala nang sapat na pressure para itulak ka sa malalim na tulog. Humihiga ka sa kama na iniisip, bakit hindi ako inaantok? Ito ay dahil tinanggal mo ang mismong puwersa na nagpapasimula sa tulog. Kung naintindihan mo ito, mag-drop ng maya sa mga komento. Ito rin ang dahilan kung bakit gumagana ang caffeine. Ang caffeine ay hindi nagbibigay ng enerhiya, binabara nito ang adenosine receptors. Pansamantalang itinatago nito ang iyong sleep pressure. Pero naroon pa rin ang adenosine naghihintay. Ngayon, isipin ito. Gumising ka ng alas negatibo 7 ng umaga. Pagdating ng alas negatibo 2 ng hapon, pagod ka na. Sa halip na pilitin ang sarili, natulog ka ng 1 hanggang 2 oras. Ang tulog na iyon ay naglilinis ng malaking bahagi ng iyong naipong adenosine. Ngayon, mabilis nating ilipat sa alas negatibo 1:0 ng gabi. Sabi ng iyong katawan, hindi pa tayo sapat na mabigat. Kaya nag-scroll ka sa telepono. Ikaw ay nag-ikot sa kama. Ramdam mo ang pagkabalisa. Lumipas ang hating gabi. Tapos sinisisi mo ang stress. O pagtanda. O insomnia. Pero maaaring ito lang ay pagkaabala ng sleep pressure. Tatanungin kita ng tapat, nakakaramdam ka ba ng mas kaunting antok sa gabi matapos ang mahabang tulog sa hapon? Magkomento ng maya kung nangyari ito sa'yo. Ang sleep pressure ay parang pagpuno ng lobo sa buong araw. Ang gabi ang oras na sa wakas ay nagpapalabas ang lobo. Pero kung patuloy mong pinapalabas ang hangin sa araw gamit ang mahabang pagtulog sa hapon, hindi kailanman sapat na mapupuno ang lobo para ma-release ng maayos. Ito ang dahilan kung bakit makapangyarihan ang consistency. Ipinaliwanag ni A.R. Walker na ang tulog ay hindi bagay na maaari mong lokohin. Sumusunod ito sa mga patakaran. Biological na patakaran. Kung ginagalaw mo ang mga patakarang iyon araw-araw, ang tulog mo ay nagiging pira-piraso. At ang pira-pirasong tulog ay delikado. Pinapababa nito ang memory consolidation. Pinapahina nito ang immune response. Pinapataas ang stress hormones tulad ng cortisol. Nakakaapekto rin ito sa hormones ng gutom, nagpapalakas ng pagnanasa sa asukal at processed food. Kaya kapag may nagsabi, naplang ito, unawain ito. Ang isang tulog sa hapon ay hindi lang simpleng tulog. Ito ay desisyon na nakakaapekto sa chemistry ng utak mo sa susunod na 12 oras. Ngayon, mas palalimin natin. May malusog na paraan para matulog sa hapon. Ang maikling tulog, mga 1:0 hanggang 20 minuto, ay hindi ganap na naglilinis ng adenosine. Binibigyan lang nito ang utak ng panandaliang refresh nang hindi naapektuhan ang malalim na yugto ng tulog. Kaya gising ka ng mas alerto. Pero kapag pumasok ka na sa mas malalim na tulog, mga 30 hanggang 40 minuto, nagsisimula ka ng makaabala sa sleep pressure ng gabi.
Dito maraming tao ang hindi alam na sinisira ang sarili. Pagod sila dahil hindi sila nakatulog ng maayos kagabi. Natulog sila ng matagal sa hapon dahil lubhang pagod. Tapos nasisira nila ang tulog sa susunod na gabi. Tapos natutulog sila muli sa hapon. Nagiging cycle ito. Isang loop ng dependency. At dahan-dahan, humihina ang kanilang natural na ritmo. Kung sang-ayon ka na pamilyar sa iyo ang cycle na ito, ay type ang "breaking the cycle" sa mga komento. Ang katawan mo ay dinisenyo para sa ritmo. Gising. Bumuo ng pressure. I release. Mag-recover. Ulitin. Kapag protektado ang ritmo na yon, ang tulog ay nagiging otomatiko. Kapag nabalisa ang ritmo na yon, ang tulog ay nagiging pakikibaka. At narito ang isang bagay na karamihan ay hindi naiintindihan. Ang kalidad ng iyong malalim na tulog ang nagtatakda kung gaano ka ka-refresh, hindi lang ang bilang ng oras. Maaaring nasa kama ka ng 8 oras, pero kung ang sleep pressure mo ay hindi sapat, ang malalim mong tulog ay maaaring mababaw. At ang mababaw na tulog ay parang wala kang tulog. Ito ang dahilan kung bakit hindi pwedeng baliwalain ang pag-unawa sa sleep pressure. Kung ang impormasyong ito ay nagpapatingkad na sa iyong kamalayan, mag-drop ng via sa ibaba. Hindi tayo nanghuhula dito. Ito ay neuroscience. Ang utak mo ay chemical, electrical, ritmiko. Igalang ang ritmo at gagantimpalaan ka nito. Balakin ito at tutol ito sa iyo. At ito pa lamang ang simula. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag natin kung gaano katagal ang masyadong mahaba para sa tulog sa hapon at bakit ang paglapag sa ilang limitasyon ng oras ay nagbabago ng lahat. Kung seryoso ka sa pagpapabuti ng iyong tulog, enerhiya, at mental clarity, siguraduhing manatili sa seryeng ito. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya at mag-commit sa pagmaster ng iyong kalusugan, isang katotohanan sa bawat pagkakataon. Ngayon, sagutin natin ng malinaw at direkta ang tanong, gaano katagal ang masyadong mahaba para sa pagtulog sa hapon? Dito madalas nagkakamali ang karamihan. Hindi pantay-pantay ang lahat ng tulog sa hapon. Ang kaibahan sa pagitan ng nakakapreskong tulog at tulog na sumisira sa gabi ay madalas na 20 o 30 minuto lamang. Ibinahagi ng pananaliksik sa sleep science ang pagtulog sa hapon sa 3 pangunahing kategorya. Una, 10 hanggang 20 minuto. Pangalawa, 30 hanggang 60 minuto. Pangatlo, 90 minuto o higit pa. Ang gitnang zone, 30 hanggang 60 minuto, ang lugar kung saan karamihan ay hindi sinasadyang sinisira ang kanilang tulog sa gabi. Hatiin natin ito. Kapag natutulog ka, dumadaan ang utak mo sa iba't ibang yugto. Hindi ka lang basta natutulog. Nagta-transition ka. Stage 1, magaan na tulog. Stage 2, medyo mas malalim pero magaan pa rin. Stage 3, malalim na slow wave sleep. Malakas ang epekto ng malalim na tulog. Pinapabawi nito ang katawan. Pinapalakas ang immune system. Inaayos ang mga tissue. Pero narito ang problema. Kung gigisingin ka sa malalim na tulog, hindi nagugustuhan ng utak mo yon. Dito pumapasok ang tinatawag na sleep inertia. Ang sleep inertia ay ang mabigat, foggy, at disoriented na pakiramdam pagkatapos ng tulog sa hapon. Bukas ang iyong mga mata, pero kalahating tulog pa rin ang utak mo. Mabagal ang kilos. Irritable. Minsan pakiramdam ay bahagyang nasusuka. Nakatulog ka na ba sa hapon at gising na mas pakiramdam mo ay mas masama kaysa bago ka natulog? Kung mag-drop ng "That's me" sa mga komento. Ayon sa sleep researcher na si Sarah Mednick, ang ideal na power nap ay mga 20 minuto. Bakit? Dahil ang 20 minuto ay pinananatili kang karamihan sa magagaan na yugto ng tulog. Nakakakuha ka ng mental reset nang hindi pumapasok sa malalim na tulog. Kapag lumampas ang iyong tulog sa 30 hanggang 40 minuto, tumataas ang pagkakataon na makapasok sa slow wave sleep.
At kapag nakapasok ka na sa yugtong iyon, mas mahirap magising at mas matindi ang grogginess. Pero narito ang hindi nalalaman ng karamihan. Hindi lang ito tungkol sa pakiramdam ng groggy. Kapag pumasok ka sa mas malalim na yugto sa araw, nagsisimula kang gumamit ng bahagi ng iyong deep sleep budget ng maaga. At binibigyang tala ito ng utak mo. Gumagana ang tulog tulad ng isang structured system. Kung natapos mo ang malalim na tulog ng maaga, bumababa ang pressure para makuha pa ang malalim na tulog sa gabi. Kaya kapag dumating ang oras ng pagtulog, maaaring hindi binibigyang prioridad ng utak mo ang malalim na tulog gaya ng dapat. At naapektuhan nito ang recovery. Ngayon, pag-usapan natin ang 90 minutong tulog sa hapon. Ang 90 minutong tulog ay humigit kumulang isang buong sleep cycle. Kasama rito ang light sleep, deep sleep, at real sleep. Ang real sleep ay kapag nananaginip ka. Mahalagang yugto ito para sa emotional regulation at memory consolidation. Para sa isang taong labis na kulang sa tulog, ang maayos na 90 minutong tulog sa hapon na ginagawa ng maaga sa araw ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Pero para sa isang taong nahihirapan na sa tulog sa gabi, ang 90 minutong tulog sa hapon sa huli ng araw ay parang nire-reset ang buong ritmo ng katawan mo. Isipin ang senaryong ito. Gumising ka ng alas negatibo 7 ng umaga. Pagod ka na ng alas negatibo 3 ng hapon. Natulog ka hanggang alas negatibo 5 ng hapon. Ngayon iniisip ng katawan mo, kakumpleto lang natin ng isang sleep cycle. Kapag dumating ang alas negatibo 1:00 ng gabi, naguguluhan ang sistema mo. Humihiga ka sa kama, gising pa. Tinitingnan ang oras. 11:30 wal. 12:15 Ngayon, pumapasok ang anxiety. At lalo pang pinapaliban ng anxiety ang tulog. Ganito nagiging labanan sa gabi ang isang simpleng tulog sa hapon. Maging tapat, nakatulog ka na ba ng matagal sa hapon at nahirapan sa pagtulog sa gabi? Mag-drop ng waya kung may isa pang nakatagong factor, timing. Ang 40 minutong tulog sa ala negatibo 1 ng hapon ay hindi pareho sa 40 minutong tulog sa alas negatibo 5 ng hapon. Natural na bumababa ang circadian rhythm mo sa pagitan ng ala negatibo 1 at ala negatibo 3 ng hapon. Iyon ang oras kung kailan bahagyang handa ang katawan para sa pahinga. Pagkatapos ng ala negatibo 3, naghahanda na ang katawan para sa build-up ng sleep pressure sa gabi. Ang pagtulog sa huli ay itinutulak ang biological clock mo pasulong. Pinapaliban nito ang melatonin release, ang hormone na nagsisenyas ng tulog. Kaya ngayon, hindi lang nabawasan ang sleep pressure, na-shift mo pa ang internal clock mo. Double impact. Ito ang dahilan kung bakit inirekomenda ng mga eksperto, kung matutulog sa hapon, panatilihing maikli at maaga. Gawin natin itong praktikal. Kung ang layunin mo ay alertness, 0 hanggang 20 minuto. Kung ang layunin mo ay recovery mula sa matinding kakulangan sa tulog, planadong 70 minuto bago mag-alas negatibo 2 ng hapon. Kung ang layunin mo ay bored lang at inaantok, hindi iyon dahilan para sa mahabang tulog. Minsan, ang pagod ay mental, hindi pisikal. Minsan, hindi kailangan ng katawan ang tulog, kailangan ito ng galaw, hydration, o sikat ng araw. Kung sang-ayon ka na ang pagkabagot ay maaaring pakiramdam na pagod, mag-drop ng laya sa mga komento. Narito ang susi. Mas mahaba ang iyong tulog sa hapon, mas mataas ang panganib na makaabala sa tulog sa gabi, lalo na kung nahihirapan ka na. Ang tulog ay tungkol sa ritmo, hindi sa randomness. Maikling, planadong tulog sa hapon ay nagpapatalas ng focus. Mahaba, hindi kontroladong tulog sa hapon ay nagpapadilim sa gabi. At ang linya sa pagitan ng nakakatulong at nakakasama ay mas manipis kaysa iniisip ng karamihan. Tanungin mo ang sarili mo ng tapat. Ang iyong tulog sa hapon ba ay nagpapresko sa iyo, o ipinapasok ka lang sa isang cycle? Mahalaga ang sagot mo higit sa iniisip mo.
Ngayon, ikonekta natin ang lahat ng malinaw. Paano nga ba eksaktong sinisira ng mahabang pagtulog sa hapon ang iyong tulog sa gabi? Hindi sa emosyonal. Hindi sa teorya. Sa biology. Kapag natutulog ka ng matagal, lalo na kung 60 minuto o higit pa, 4 na paunahing bagay ang nagsisimulang mangyari sa loob ng iyong katawan. Una, nababawasan ang sleep pressure. Naalala mo ang adenosine, ang kemikal na naiipon mula sa sandali ng paggising mo. Ang pag-ipon na iyon ang natural na nagpaparamdam sa iyo ng antok sa gabi. Kapag natulog ka ng masyadong matagal, hinuhugot mo ang naipong iyon. Inaalis mo ang bigat na nagtutulak sa iyo patungo sa malalim na tulog sa gabi. Kaya kapag dumating ang oras ng pagtulog, hindi ka sapat na inaantok. Maaaring pakiramdam mo ay pagod pero hindi inaantok. At magkaiba ang dalawa. Ang pagod ay pisikal na pagkapagod. Ang antok ay biological na kahandaan para matulog. Maaaring pagod ka pero hindi mo pa rin kayang makatulog. Kung naranasan mo na ang pakiramdam ng pagod pero gising pa rin sa gabi, mag-drop ng laya sa mga komento. Pangalawa, ang mahabang pagtulog sa hapon ay nagpapaliban sa melatonin release. Ang melatonin ang iyong darkness hormone. Tumataas ito sa gabi upang magsignal na oras na para matulog. Pero sumusunod ang melatonin sa ritmo. Ito ay tumutugon sa iyong internal clock at sa iyong sleep pressure. Kapag natulog ka ng huli sa hapon, lalo na pagkatapos ng 3:00, nakakatanggap ang utak mo ng magkahalong signal. Sabi nito, kakatuulog lang natin. Bakit maglalabas ng melatonin ngayon? Kaya ang oras ng pagtulog mo ay napapagal. Sa halip na inaantok ka ng 1:00 ng gabi, alerto ka. Sa halip na mag-shutdown, nag-on ang utak mo. Nag-scroll ka. Nag-iisip. Sobrang ini-analyze ang mga bagay. Dumating ang hating gabi at tumataas ang frustration. Hindi ito random. Biology ito na tumutugon sa iyong gawi sa araw. Pangatlo, ang mahabang pagtulog sa hapon ay nagpapira-piraso ng iyong circadian rhythm. Ang iyong circadian rhythm ay parang conductor ng orchestra. Pinananatili nito ang hormones, temperatura ng katawan, alertness, at tulog na synchronized. Kapag nag-introduce ka ng mahahaba at hindi consistent na tulog sa hapon, parang pinuputol mo ang orchestra sa kalagitnaan ng performance. Nagiging hindi stable ang ritmo mo. May mga gabi na maayos ang tulog mo. May mga gabi na hindi. May mga araw na puno ka ng enerhiya. May mga araw na pagod ka. At ang hindi consistency ay nagdudulot ng anxiety tungkol sa tulog. Ngayon, ang tulog ay nagiging bagay na iniintindihan mo. At kapag pumasok ang worry, maaaring magsimula ang insomnia. Nakatulog ka na ba na iniisip, paano kung hindi ako makatulog ngayong gabi? Kung magkomento ng I've felt that. Ang mismong pag-isip na iyon ay maaaring magpaliban ng tulog. Pang-apat, ang mahabang pagtulog sa hapon ay nagpapababa ng drive para sa malalim na tulog sa gabi. Ang malalim na tulog ang lugar kung saan nangyayari ang pisikal na pagbawi. Dito inilalabas ang growth hormone. Dito pinapalakas ang immune system. Binibigyang prioridad ng katawan ang malalim na tulog kapag mataas ang sleep pressure. Pero kung nakapasok ka na sa malalim na tulog sa mahabang hapon, maaaring bawasan ng katawan ang kailangan nito sa gabi. Kaya nagiging mas magaan ang tulog mo sa gabi. Mas maraming paggising. Mas kaunting pagbawi. Mas kaunting pagiging presko sa umaga. Gising ka na parang halos hindi ka nakatulog. At ano ang ginagawa ng karamihan kapag gising na pagod? Natulog sila ng mas matagal kinabukasan. At nauulit ang cycle. Gumawa tayo ng totoong senaryo. Lunes ng gabi, mahina ang tulog. Martes ng hapon, 2 oras na tulog. Martes ng gabi, nahihirapan sa pagtulog. Miyerkules ng umaga, gising na groggy. Miyerkules ng hapon, isa pang mahabang tulog. Pagdating ng Biyernes, sirado na ang ritmo mo. At iniisip mo na may mali sa'yo. Pero madalas, hindi ang katawan mo ang mali. Ang mali ay ang pattern mo.
Sang-ayon ka ba? Mag-drop ng waya kung malinaw na sa iyo ang cycle na ito. Narito pa ang isa pang aspeto na madalas hindi nakikita. Kapag natulog ka ng matagal, lalo na sa madilim na kapaligiran, nababawasan ang exposure mo sa sikat ng araw sa hapon. Mahalaga ang sunlight para palakasin ang circadian rhythm. Mas kaunting sunlight, mas mahina ang signals ng ritmo. Mas mahina ang signals, mas hindi stable ang tulog sa gabi. Kaya ang mahabang tulog sa hapon mo ay hindi lang nagpapababa ng sleep pressure, pinahihina rin nito ang body clock mo. Ngayon, pag-usapan natin ang emosyon. Kapag nagiging hindi consistent ang tulog mo sa gabi, nagiging hindi stable ang mood mo. Nagiging mas reactive ka. Mas sensitibo. Mas kaunting pasensya. Ipinaliwanag ni Matthew Walker na ang kakulangan sa tulog ay nagpapataas ng activity ng amygdala, ang emotional center ng utak, hanggang 60%. Ibig sabihin, ang maliit na pagtatalo ay nagiging mas malaki. Ang minor na stress ay parang nakaka-overwhelm. At kapag emotionally drained ka, mas pagod ang pakiramdam mo. At kapag mas pagod ang pakiramdam mo, natutulog ka sa hapon. Ganito nagiging emosyonal na pagkapagod ang pisikal na pagkaabala sa tulog. Maging tapat, napansin mo ba na mas irritable ka pagkatapos ng masamang tulog sa gabi? Magkomento ng "That's true." Ang tunay na panganib ng mahabang pagtulog sa hapon ay hindi ang tulog mismo. Ito ay ang tahimik na pagbabago na nililikha nito sa 24 oras na ritmo mo. Idinisenyo ang tulog para sa consolidation, isang malakas at tuloy-tuloy na yugto sa gabi. Kapag nagsimulang ipamahagi ang malalaking bahagi ng tulog sa araw, diluting ang consolidation na yon. Isipin mo na parang binabawasan ang lakas ng isang inumin. Ang tulog mo sa gabi ay nagiging magaan, mahina, at hindi epektibo. At narito ang kritikal na bagay. Gustong-gusto ng utak ang predictability. Namumuhay ito sa routine. Kung matutulog ka sa random na oras at random na tagal, nawawala ang tiwala ng utak mo kung kailan dapat maghanda para sa pahinga. At ang paghahanda ay lahat. Kailangang bumaba ang temperatura ng katawan. Kailangang bumagal ang heart rate. Kailangang mag-shift ang hormones. Hindi ito nangyayari agad. Nangyayari ito dahil inaasahan ng utak mo ang tulog sa tiyak na oras. Ang mahabang, hindi consistent na pagtulog sa hapon ay naguguluhan ang expectation na yon. Kaya kapag humiga ka sa gabi, hindi ganap na handa ang katawan mo. Nasa kama ka, pero hindi aligned ang system mo. Iyan ang pakiramdam ng insomnia. Gawin nating malinaw. Ang maikling tulog sa hapon ay maaaring sumuporta sa iyong sistema. Ang mahabang, huling-huling tulog sa hapon ay maaaring makagulo rito. Ang kaibahan ay disiplina. Ang kaibahan ay timing. Ang kaibahan ay awareness. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, ang iyong mga tulog sa hapon ba ay intentional na tool o emotional escape lang mula sa pagod? Dahil kung ninanakaw ng tulog mo sa hapon ang gabi mo, ang solusyon ay hindi mas maraming tulog. Ang solusyon ay mas maayos na estruktura. At kapag naintindihan mo ito, titigil ka sa pagsisi sa katawan mo at sisimulan mong ayusin ang ritmo mo. Ngayon, mas palalimin natin kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng iyong utak kapag natutulog ka, dahil kapag naintindihan mo ang sleep cycles, hinding-hindi mo natitingnan ang mga tulog sa hapon sa parehong paraan. Ang tulog ay hindi isang flat na estado. Ito ay isang structured, organisadong sunod-sunod ng mga yugto na nauulit sa cycles sa buong gabi. Ang bawat buong cycle ay tumatagal ng humigit kumulang 70 minuto. At sa loob ng 70 minutong iyon, dumadaan ang utak mo sa iba't ibang phase, bawat isa ay may tiyak na layunin. Una, papasok ka sa light sleep. Ito ang transition phase. Bumagal ang paghinga mo. Nag-relax ang mga kalamnan. Nagsisimulang bumaba ang heart rate mo. Madali ka pa ring magising dito. Kung may tawag sa'yo ng malumanay, tatugon ka. Pagkatapos, lalalim ang tulog mo. Ang stage 2 sleep ay nag-stabilize sa iyong sistema.
Bumagal ang brainwaves, pero hindi ka pa rin sa pinakamalalim na restorative phase. Pagkatapos nito, dumarating ang slow wave sleep, deep sleep. Ito ang mabigat na yugto. Dito nire-repair ng katawan ang mga tissue, pinapalakas ang immune system, naglalabas ng growth hormone, at nire-reset ang katawan. Lumalaki at bumabagal ang brainwaves. Ang paggising sa isang tao sa yugtong ito ay parang paghila sa kanya mula sa konkretong-konkreto. Dito rin pinakamalakas ang sleep inertia. At sa wakas, papasok ka sa real sleep, rapid eye movement sleep. Dito nangyayari ang karamihan sa panaginip. Nagiging aktibo muli ang utak, halos parang gising ka sa loob. Ipinapabawi ng real sleep ang utak mo emosyonal at kognitibo. Pinoproseso nito ang mga memorya. Nireregula ang mood. Nililinis ang mental clutter. Ngayon, narito ang susi. Pinaprioritize ng utak mo ang mga yugtong ito sa tiyak na pagkakasunod sa gabi. Sa simula ng gabi, nangingibabaw ang deep sleep. Sa huli ng gabi, tumatagal ang real sleep. Intentional ang pattern na ito. Sinasabi ng katawan, ayusin muna natin ang katawan. Tapos ayusin natin ang isip. Pero kapag natulog ka ng 70 minuto o higit pa sa araw, nakumpleto mo ang buong cycle, kasama ang deep sleep at REM. At binabago nito ang priorities mo sa gabi. Kung nakapasok ka na sa deep sleep sa araw, maaaring bawasan ng katawan ang urgency nito para pumasok sa deep sleep sa gabi. Ibig sabihin, nagiging magaan ang tulog mo sa gabi. Mas maraming paggising. Mas maraming restlessness. Mas kaunting physical restoration. Nakatulog ka na ba ng maraming oras pero gising pa rin na hindi presko? Kung mag-drop ng waya sa mga komento. Karaniwan, ito ang dahilan. Nasira ang cycles mo. Isipin natin ito. Natutulog ka sa hapon ng alas negatibo, 4:70 minuto. Dumaan ka sa light sleep, deep sleep. Real sleep. Gising ka ng mga alas negatibo 5:30 ng hapon. Ngayon iniisip ng utak mo na nakasimula na ito ng proseso ng tulog. Pero hindi pa tapos ang araw. Kumakain ka ng hapunan. Nanonood ng AC, nag-scroll sa telepono. Nalilito ang katawan mo. Pagdating ng alas negatibo 1:00 ng gabi, inaasahan mong magsisimula ang tulog ng sariwa. Pero nakumpleto na ng utak mo ang isang cycle ilang oras na ang nakalipas. Kaya ngayon tumutol ito. Ang sleep cycles ay parang chapters sa isang libro. Dapat basahin sila sa tamang pagkakasunod at tamang oras. Kung binasa mo ang 3 chapters sa gitna ng araw at sinubukan mong i-restart ang libro sa gabi, nasisira ang flow. Ang sirang flow na iyon ay pakiramdam ng insomnia. Pakiramdam ng restlessness. Pakiramdam ng bakit hindi ako makatulog. At narito ang isang makapangyarihang bagay. Ang deep sleep ay heavily driven ng sleep pressure. Ang real sleep ay heavily influenced ng circadian rhythm. Kaya kapag natulog ka ng matagal, naapektuhan mo ang parehong sistema ng sabay. Babawasan mo ang sleep pressure, binababa ang deep sleep drive. At nasisira mo ang timing na apektuhan ang real balance. Double interference. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang epekto na bihira isipin ng mga tao. Kapag nagising ka mula sa deep sleep sa isang tulog sa hapon, kailangan ng utak mo ng oras para mag-reboot. Ang grogginess na nararamdaman mo, ito ay dahil ang prefrontal cortex mo, ang logical thinking part ng utak, ay hindi pa ganap na nag-restart. Sa deep sleep, bumabagal ng husto ang brain activity. Ang biglaang paggising ay nakakagulo sa estado na iyon. Kaya pagkatapos ng mahabang tulog sa hapon, maaaring maramdaman mo. Nalilito. Irritable. Mabagal. Mabigat. Ito ang sleep inertia. Ang maikling tulog, mga 20 minuto, kadalasang naiiwasan ito dahil hindi ka pa pumapasok sa deep enough na slow wave sleep. Pero kapag lumampas ka na sa threshold na yon, tumataas ang risk. At narito pumasok ang emosyon. Kapag nagising ka na groggy, madalas kang nakakaramdam ng frustration.
Iniisip mo na nabigo ang tulog sa hapon. Pakiramdam mo na atrasado ka. Kaya umiinom ka ng caffeine bilang kompensasyon. At ang caffeine ay nagbablock ng adenosine na lalo pang sumisira sa tulog sa gabi. Ngayon, lumalakas ang cycle. Mahabang tulog sa hapon. Grogginess. Caffeine. Delayed sleep. Mahinang gabi. Mas mahaba pang tulog kinabukasan. Kung malinaw sa iyo ang loob na ito, magkomento ng I see it now. Sagrado ang sleep cycles. Hindi ito random. Biologically choreographed ang mga ito. Sa gabi, naghahanda ang katawan ng ilang oras ng maaga. Nag-shift ang hormones. Bumababa ang temperatura. Nagbabago ang brain chemistry. Kapag nangyari ang tulog sa natural na window, maayos na naipapakita ang cycles. Pero kapag may malalaking block ng tulog sa maling oras, nagkakagulo ang choreography. At narito ang mas malalim pa. Habang tumatanda ka, natural na bumababa ang deep sleep. Ibig sabihin, kung lampas ka na sa 40 o 50, mas fragile na ang malalim na tulog mo. Ang mahahabang tulog sa araw ay maaaring lalo pang bumaba ang intensity ng deep sleep sa gabi. Ibig sabihin, mas mahina ang recovery. Ibig sabihin, tumataas ang pagod. Ibig sabihin, mas nakakaakit ang mga tulog sa hapon. Nagiging subtle na bitag ito. Ito ang dahilan kung bakit mas mahalaga ang timing at duration kaysa sa iniisip ng karamihan. Ang tulog sa hapon ay hindi lang pahinga. Ito ay biological na pangyayari na nakakaapekto sa buong 24 oras na sistema mo. Tanungin mo ang sarili mo ng tapat. Ang iyong mga tulog sa hapon ba ay sumusuporta sa iyong sleep cycles o sinisira ang natural na pagkakasunod nito? Dahil kapag naintindihan mo na ang arkitektura ng tulog, titigil ka sa paghula. Magsisimula kang protektahan ito. At ang pagprotekta sa iyong sleep cycles ay nangangahulugang protektahan ang iyong enerhiya, mood, memorya, at pangmatagalang kalusugan. Ang tulog ay hindi lang tungkol sa pagpikit ng mata. Ito ay tungkol sa paggalang sa ritmo na idinisenyo para sundan ng iyong utak. Ngayon, pag-usapan natin ang isang napakahalagang bagay, dahil ang mahahabang tulog sa hapon ay hindi pare-pareho ang epekto sa lahat. May mga tiyak na grupo ng tao na kailangan maging sobrang maingat sa mahahabang tulog sa araw. Para sa kanila, ang tila walang mali ay maaaring tahimik na magpalala sa kanilang problema sa tulog. Una, mga taong nahihirapan sa insomnia. Kung nahihirapan ka ng makatulog sa gabi kung nakahiga ka sa kama ng higit sa 30 minuto na gising kung nagigising ka sa kalagitnaan ng gabi, at nahihirapang bumalik sa tulog, halos palaging masamang ideya ang mahahabang tulog sa hapon. Bakit? Dahil ang insomnia ay kadalasang dulot ng mababang sleep pressure sa oras ng pagtulog. At binabawasan ng mahahabang tulog sa hapon ang sleep pressure. Kaya kung nahihirapan ka ng maantok sa gabi, ang 1-2 oras na tulog sa hapon ay parang pagdilig ng tubig sa maliit na apoy. Pinahihina mo ang mismong puwersang tumutulong sa iyo para makatulog. Maging tapat, kung nahihirapan kang makatulog sa gabi, natutulog ka pa rin ba sa hapon? Magkomento ng ni guilty kung ikaw yon. Pangalawa, mga nakatatanda. Habang tumatanda tayo, natural na bumababa ang deep sleep. Ipinapakita ng research na pagkatapos ng edad 40, unti-unting bumababa ang deep sleep. Sa edad 60 o 70, maaaring bumaba ng malaki. Ibig sabihin, ang mga nakatatanda ay may mas magaan at mas marupok na tulog sa gabi. Kapag idinagdag ang mahahabang tulog sa araw, lalo na sa huling hapon, nagiging mas fragmented ang tulog sa gabi. Mas maraming paggising. Mas maraming pagpunta sa banyo. Mas maagang paggising sa umaga. At marami ang iniisip, tanda lang. Pero minsan, ang dahilan ay ang mahaba nilang tulog sa hapon. Kung lampas ka na sa 50 at natutulog ng higit sa 1 oras, halos araw-araw, para sa iyo ang mensaheng ito. Pangatlo, mga taong may anxiety. Malapit ang ugnayan ng anxiety at tulog. Kapag ang isang tao ay nahihirapan sa mga anxious na iniisip,
kadalasan ay overstimulated na ang kanilang nervous system. Ngayon, isipin ito. Natutulog sila ng mahina sa gabi. Natutulog sila ng matagal sa hapon para makabawi. Binabawasan ng tulog sa hapon ang sleep pressure. Pagdating ng gabi, hindi sila inaantok. Kaya nakahiga ulit silang gising. At ano ang tahimik na nangyayari sa gabi? Mas malakas ang isip. Tumaas ang worry. Ang takot na hindi makatulog ay nagiging totoo. Ang takot na yun mismo ay maaaring lumikha ng mas maraming insomnia. Ipinapaliwanag ni Matthew Walker na ang mahinang tulog ay nagpapataas ng emotional reactivity. Ang amygdala, ang emotional center ng utak, ay mas aktibo kapag disturbed ang tulog. Kaya ang mahahabang tulog sa hapon ay maaaring indirect na magpalala ng emotional instability sa pamamagitan ng pagpapahina ng tulog sa gabi. Kung napansin mo na mas lumalala ang anxiety mo pagkatapos ng masamang tulog, magkomento ng I feel that. Pang-apat, mga teenagers at young adults. Natural na may delayed circadian rhythm ang mga teen. Gusto ng katawan nilang matulog ng mas huli at gumising ng mas huli. Pero pinipilit sila ng school schedule na gumising ng maaga. Ano ang nangyayari? Nagiging sleep-deprived sila. Natutulog sila ng mahaba pagkatapos ng school. Kaya hindi sila makatulog sa gabi. At paggising nila, pagod ulit. Umiikot ang cycle. Madaling isipin ng mga magulang na tamad ang teen. Pero biology ito na halo sa mahinang sleep structure. Ang mahahabang tulog pagkatapos ng school, lalo na ng 2 oras sa 5:05 ng hapon, ay nagpapahirap sa kanila na makatulog bago mag-midnight. Kung magulang ka at pinapanood ito at pamilyar sa sitwasyong ito, bigyang pansin. Pang-5, mga shift workers. Iba naman ang grupong ito. Kadalasang kailangan ng shift workers ng tulog sa hapon para makasabay sa irregular na schedule. Pero kahit dito, dapat strategic ang tulog. Ang hindi planadong mahahabang tulog sa maling oras ay maaaring lalong makagulo sa circadian rhythm. Para sa shift workers, mahalaga ang timing. Ang controlled naps bago ang night shift ay makakatulong. Ang random long naps sa days off ay maaaring magpalala sa instability ng ritmo. Mahina na ang tulog ng shift workers. Ang mahahabang, inconsistent naps ay maaaring lalong pahinain ito. Pang-6, mga taong umaasa ng sobra sa caffeine. Maaaring magulat ka dito. Kung umiinom ka ng kape sa huling bahagi ng araw para tulungan kang gumising mula sa grogginess ng mahahabang tulog, lumilikha ka ng double disruption. Binabawasan ng long nap ang sleep pressure. Binablock ng caffeine ang natitirang adenosine. Ngayon, halos wala ng biological drive sa utak mo para matulog sa gabi. Kaya nakahiga ka sa kama, wired. Gising ka kinabukasan na pakiramdam ay terrible. At ang pakiramdam na chronic fatigue ay kadalasang pattern problem lang. Kung regular kang umiinom ng caffeine pagkatapos ng 3:00 ng hapon, mag-drop ng faya sa mga komento. May isa pang grupo, mga taong may depression. Maaaring tumaas ang fatigue sa araw dahil sa depression. Ang mahahabang tulog ay maaaring magbigay ng comfort. Pero ang sobrang tulog sa araw ay maaaring magpababa sa exposure sa sunlight, magpababa sa physical movement, at pahinain ang circadian rhythm. At ang circadian instability ay malakas na konektado sa mood disorders. Hindi ibig sabihin na nagdudulot ng depression ang naps. Pero ang uncontrolled long naps ay maaaring magpatibay ng low energy cycles. Ang maikling, structured naps ay makakatulong. Ang mahahabang, irregular naps ay maaaring magpalala ng emotional lows. Narito ang core truth. Kung matatag na ang tulog mo sa gabi, 7 hanggang 9 oras, consistent ang bedtime, madaling makatulog, ang paminsang mahahabang tulog ay maaaring hindi makasama sa iyo. Pero kung fragile, inconsistent, o delayed ang tulog mo sa gabi, malamang na nagdadagdag lang ng fuel sa fire ang long naps. Delikado ang balanse ng tulog. At mas vulnerable ang system mo, mas kailangan mong maging maingat. Magtanong tayo ng tapat.
Natutulog ka ba sa hapon dahil talagang kailangan ng katawan ang recovery o dahil pagod ka mula sa mahinang tulog sa gabi? Magkaiba ang dalawa. Isa ay strategy. Isa ay compensation. At ang compensation bihira ay nakakaayos sa root problem. Kung pakiramdam mo ay palaging nagko-compensate ka sa halip na ayusin, magkomento ng time to change. Ang pag-unawa kung sino ang dapat iwasan ang mahahabang naps ay hindi tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa awareness. Ang edad mo. Ang mental state mo. Ang work schedule mo. Ang quality ng tulog mo. Lahat ng ito ay mahalaga. Personal ang tulog. Pero may rules ang biology. At para sa tiyak na grupo, ang paglabag sa rules sa pamamagitan ng long daytime naps ay may mas mataas na cost. Ang layunin ay hindi alisin ang pahinga. Ang layunin ay protektahan ang gabi mo. Dahil kapag malakas ang gabi mo, nagiging malakas din ang araw mo. Ngayon, pag-usapan natin ng mas malalim, lampas sa biology, lampas sa mga yugto ng tulog, patungkol sa isang bagay na madalas ay hindi pinapansin ng karamihan. Ang emosyonal na epekto ng mahinang tulog. Dahil kapag sinira ng mahahabang tulog sa hapon ang iyong gabi, hindi nagtatapos ang pinsala sa pagkapagod. Umaabot ito sa iyong mood, sa iyong relasyon, sa iyong mga desisyon, at maging sa iyong pagkatao. Ang tulog ay hindi lamang pisikal na pagpapagaling. Ito ay regulasyon ng emosyon. Kapag natutulog ka ng maayos, nire-reset ng utak mo ang iyong emosyonal na circuits. Pinoproseso nito ang stress. Pinapababa ang reaksyon ng takot. Nire-recalibrate nito ang iyong mga reaksyon. Pero kapag nagiging fragmented ang tulog sa gabi dahil sa mahahabang tulog sa hapon, humihina ang emosyonal na reset na ito. Ipinapaliwanag ni A.R. Matthew Walker na ang sleep deprivation ay nagpapataas ng aktibidad sa amygdala, ang emotional alarm system ng utak, ng hanggang 60%. Ibig sabihin, mas malalaki ang pakiramdam ng maliliit na trigger. Ang maliit na pagtatalo ay parang rejection. Ang maliit na pagkakamali ay parang kabiguan. Ang normal na stress ay parang napakalaki. At kapag paulit-ulit ito, hindi ka lang pagod. Pakiramdam mo ay hindi ka stable. Napansin mo na ba na pagkatapos ng masamang tulog sa gabi, mas irritable ka? Mas sensitibo? Mas mababa ang pasensya? Kung mag-drop ng I feel it sa comments. Ngayon, isipin ang pattern na ito. Natutulog ka ng mahina sa gabi. Natutulog ka ng mahaba sa hapon para makabawi. Pinahihina ng tulog na iyon ang tulog mo sa susunod na gabi. Bumababa ang iyong mood. Mas emotionally drained ka. Natutulog ka ulit sa hapon. Nagiging tahimik na emosyonal na spiral ito. Ang delikadong bahagi, hindi mo sinisisi ang tulog. Sinasisi mo ang sarili mo. Sasabihin mo, bakit ganito ka emosyonal? Bakit hindi ko na kayang harapin ang stress gaya ng dati? Bakit pakiramdam ko ay wala akong gana? Pero maaaring ang utak mo lang ay kulang sa pagpapagaling. Inaayos ng deep sleep ang katawan. Inaayos ng real sleep ang utak. Mahalaga ang REM sleep para sa emosyonal na proseso. Sa real, nire-revisit ng utak mo ang emosyonal na karanasan sa ligtas at low-stress na kapaligiran. Pinaghihiwalay nito ang emosyon sa memorya. Kung kulang ang real sleep, nananatiling matindi at sariwa ang emosyonal na karanasan. Kaya pagkatapos ng mahinang tulog, mabigat pa rin ang problema kahapon. Kapag sinira ng mahahabang tulog sa hapon ang nighttime cycles, maaaring hindi consistent ang distribution ng real sleep. Kaya tumataas ang emosyonal na tensyon. At narito ang mahalaga. Kapag emotionally exhausted ka, lahat ay nagiging mas mahirap. Mas mabigat ang trabaho. Nakakapagod ang mga pag-uusap. Ang mga layunin ay pakiramdam ay malayo. At kapag emotionally drained ka, naghahanap ka ng escape. Para sa maraming tao, ang tulog sa hapon ay nagiging emosyonal na escape. Hindi palaging tungkol sa pisikal na pagkapagod. Minsan, tungkol ito sa pag-shutdown ng mundo. Pumipikit ka hindi dahil kailangan ng katawan ang tulog,
kundi dahil kailangan ng isip ang katahimikan. Maging tapat, nakatulog ka na ba sa hapon para lang umiwas sa stress? Magkomento ng "That's true" kung nakaka-relate. Walang kahihiyan doon. Pero kailangan nating maunawaan ang consequence. Kung ang mahahabang tulog na iyon ay ninanakaw ang iyong gabi, dumadami ang emosyonal na pasanin. Dahil kinabukasan, mas fragile ka pa. Malapit na konektado ang tulog at emosyon. Kapag hindi ka natutulog ng maayos, ang prefrontal cortex, ang rational decision-making center, ay nagiging less active. Kasabay nito, mas reactive ang emotional brain. Ang imbalance na iyon ay nagpapabilis sa pagiging impulsive. Maaaring kumain ka ng sobra. Maaaring mas mabilis kang makipagtalo. Maaaring mawalan ka ng focus. Maaaring magduda ka sa sarili mo ng higit. At sa paglipas ng panahon, ang chronic poor sleep ay konektado sa mas mataas na risk ng depression at anxiety disorders. Hindi ito exaggeration. Ipinapakita ng maraming pag-aaral na ang consistent na sleep disruption ay nagpapataas ng vulnerability sa mood disorders. Ngayon, i-connect natin sa mahahabang tulog sa hapon. Kung ang mahahabang tulog sa araw ay nag-fragment ng tulog mo sa gabi, kahit bahagya lang, ang emosyonal na baseline mo ay maaaring unti-unting bumaba. Hindi agad malaki. Bahagya lang. Bahagyang mas mababa ang pasensya. Bahagyang mas pagod. Bahagyang mas mababa ang motivation. Pero ang maliliit na pagbabago araw-araw ay nagiging malalaking pagbabago. At narito ang emosyonal na katotohanan na madalas hindi sinasabi ng marami. Kapag palagi kang pagod, humihinto kang maramdaman na ikaw ang sarili mo. Naglalaho ang sigla mo. Humihina ang iyong entusiasmo. Gumigising ka ng hindi excited, kundi para lang makaligtas. At iniisip mo na ito ay dahil sa pagtanda. O stress. O buhay. Pero minsan, ang dahilan ay nasira ang ritmo mo. Magtanong tayo ng tapat. Pakiramdam mo ba, ang enerhiya at mood mo ay hindi na tulad ng dati? Hindi dramatic, basta mas mababa lang. Kung nakaka-relate ka, ay type ang "you understand". Ang mahahabang tulog sa hapon ay maaaring mukhang nakakaaliw sa sandali. Pakiramdam mo ay relief. Pero ang relief na walang restoration ay pansamantala lang. Ang totoong restoration ay nanggagaling sa consolidated, high-quality nighttime sleep. Doon nare-reset ng buo ng utak mo ang emosyon. Doon nagpapahinga ang nervous system. Doon tumitibay ang resilience mo. Kapag consistent at malalim ang tulog, gumigising ka ng mas stable. Mas grounded. Mas kaya mong harapin ang stress. Pero kapag inconsistent ang tulog dahil sa disruption sa araw, humihina ang emotional resilience. At narito ang mas malalim na punto. Kapag humihina ang emotional resilience mo, naapektuhan ang relasyon mo. Mas matalim ang sagot mo. Mas mabilis kang umatras. Mas madaling ma-misinterpret ang tono. Mas mabilis mong iniisip ang worst case. Pinapataas ng sleep deprivation ang negative bias, ibig sabihin, mas negatibo mong ini-interpret ang neutral na sitwasyon. Kaya nagbabago ang perception mo sa realidad. Ito ang dahilan kung bakit ang proteksyon sa nighttime sleep ay hindi lang tungkol sa enerhiya. Ito ay tungkol sa proteksyon ng emosyonal na pagkakakilanlan mo. Karapat-dapat kang gumising ng stable. Karapat-dapat kang magkaroon ng clarity. Karapat-dapat kang magkaroon ng pasensya. Kung ninanakaw ng mahahabang tulog sa hapon ang mga iyon ng indirect, karapat-dapat itong bigyang pansin. Ang tulog ay hindi katamaran. Ang tulog ay emosyonal na maintenance. At kapag pinoprotektahan mo ang tulog sa gabi ng maayos, bumabalik ang emosyonal na lakas mo ng natural. Hindi pilit. Hindi fake. Natural. Kaya tanungin mo ang sarili mo ng mahinahon. Ang tulog ko ba sa hapon ay nakakatulong sa akin na maghilom o tahimik na nagpapahina sa aking emosyonal na pundasyon? Dahil maaaring ipaliwanag ng sagot iyon ang tungkol sa mood mo ng higit kaysa sa iyong naisip. Ngayon, balansihin natin ang pag-uusap na ito.
Dahil ang mahahabang tulog sa hapon ay hindi otomatikong masama. May mga sitwasyon kung saan ang mas mahahabang tulog ay hindi lang nakakatulong, kinakailangan nga. Pero ang kaibahan ay nasa intensyon, timing, at kondisyon. Una, mga shift workers. Kung nagtatrabaho ka sa night shifts, rotating shifts, o irregular schedules, ang circadian rhythm mo ay nasa ilalim na ng pressure. Lumalaban ang katawan mo sa natural na cycle ng liwanag at dilim. Sa kasong ito, makakatulong ang strategic naps para maprotektahan ang performance at kaligtasan. Halimbawa, ang isang planadong 70 minutong tulog bago mag-night shift ay maaaring magpabuti ng alertness, reaction time, at decision making. Pero narito ang mahalagang salita, planado. Hindi aksidente. Hindi emotional. Hindi random. Dapat maingat itong nakaposisyon para hindi lalo pang malito ang internal clock mo. Kung ikaw ay shift worker, ang iyong mga naps ay dapat bahagi ng structured sleep plan, hindi basta bigla ang pagtulog sa sofa. Pangalawa, mga bagong magulang. Kapag may bagong silang nasanggol, halos imposible ang consolidated night sleep. Gumigising ka ng maraming beses. Palaging na-interrupt ang sleep cycles mo. Sa yugto ng buhay na ito, mas mahalaga ang survival kaysa sa perpektong religion. Ang maikling tulog kapag natutulog ang sanggol ay makakaiwas sa severe sleep deprivation. Minsan, kahit mas mahahabang tulog ay kinakailangan pansamantala. Pero muli, ito ay isang espesyal na yugto, hindi permanenteng lifestyle. Ang layunin ay bawasan ang sleep debt, hindi gumawa ng bagong religious confusion. Pangatlo, mga atleta. Ang high-level athletes ay madalas gumagamit ng structured naps bilang bahagi ng performance recovery. Ipinapakita ng pag-aaral na ang 60-70 minutong tulog sa umaga ay makakatulong sa physical recovery, muscle repair, at cognitive reaction speed, lalo na pagkatapos ng intense training o competition. Pero ang mga atleta ay sumusunod sa kontroladong schedule. Pinamamahalaan nila ang caffeine. Pinamamahalaan nila ang exposure sa liwanag. Pinamamahalaan nila ang training load. Ang mga naps nila ay tools, hindi escapes. At kadalasan, natutulog sila bago mag-negatibo 2, hindi sa 5 o 6 yan. Kung nagte-training ka ng intense at natutulog ng maayos sa gabi, paminsang mas mahahabang tulog ay maaaring makatulong sa recovery. Pero kung fragile na ang iyong night sleep, ang pagkopya sa routine ng atleta ng walang structure ay maaaring mag-backfire. Pang-apat, severe sleep deprivation. Kung hindi ka natulog ng maayos dahil sa biyahe, sakit o emergency, ang 70 minutong recovery nap sa umaga o early afternoon ay makakatulong sa pagbawas ng acute cognitive impairment. Pero ito ay recovery, hindi routine. Nagsisimula ang panganib kapag naging habit ang recovery. Gawin nating malinaw. May kaibahan ng strategic napping at reactive napping. Ang strategic napping ay planado. May time limit. May purpose. Ipinapangalagaan ang gabi. Ang reactive napping ay emotional. Walang time limit. Nangyayari ng huli. Ninakaw ang gabi. Tanungin mo ang sarili ng tapat, saang kategorya na bibilang ang iyong mga naps. Kung hindi ka sigurado, mag-comment ng thinking about it. May isa pang grupo kung saan makakatulong ang naps, mga taong nagpapagaling mula sa sakit. Kapag nakikipaglaban ang immune system, kailangan ng katawan ng higit na pahinga. Ang pansamantalang mas mahahabang tulog ay maaaring makatulong sa paggaling. Pero dito rin mahalaga ang timing. Ang sobrang tulog ng huli sa araw ay maaaring mag-disrupt pa rin sa nighttime restoration, kung saan pinakamalakas ang immune repair. At narito ang mahalaga, cultural context. Sa ilang kultura, normal ang maikling midday rests. Ang structured 20-30 minutong early afternoon nap, na kadalasang tinatawag na siesta, ay maaaring umayon sa natural circadian dips. Pero ang tradisyonal na siesta ay maikli at maaga, hindi 2 oras na tulog sa huli ng hapon.
Ang modern lifestyle ay kadalasang nagiging dahilan para ang maikling cultural rest ay maging uncontrolled prolonged sleep. Diyan nagsisimula ang problema. Ngayon, pag-usapan natin ang isang critical emotional misconception. Maraming tao ang naniniwalang, kung pagod ako, kailangan kong matulog. Pero hindi lahat ng pagod ay nangangailangan ng tulog. Minsan dehydrated ka lang. Minsan mentally overloaded. Minsan physically inactive. Makakatulong ang movement para tumaas ang energy. Makakatulong ang sunlight para ma-reset ang alertness. Makakatulong ang hydration para mabawasan ang fatigue. Kung nawala ang enough craving mo pagkatapos maglakad-lakad sa labas, hindi talaga ito sleep pressure, stagnation lang. Naramdaman mo na ba na mas gising ka pagkatapos ng fresh air kaysa sa tulog? Mag-comment ng yes, that works. Ang strategic napping ay gumagana lamang kapag sinusunod ang tatlong prinsipyo. 1. Nangyayari bago magnegatibo 2. Yan. 2. May malinaw na duration. 3. Sumusuporta sa night sleep, hindi nakikipagkumpetensya dito. Narito ang halimbawa ng healthy structured nap strategy. Gumising ka ng 7 am. Nakaramdam ng natural dip sa isaya. Mag-set ng 20-minute timer. Matulog ka ng intentional. Gumising bago pumasok sa deep sleep. Makakakuha ng sunlight pagkatapos. Sinusuportahan nito ang pre-regiro mo. Ngayon narito ang unhealthy version. Gumising ka ng 7 am. Nakaramdam ng stress sa 4 yan. Humiga ng ilang minuto lang. Gumising ng 6 yan. Pakiramdam mo ay groggy. Uminom ng kape. Nahihirapan matulog ng 11 ya. Nakikipagkumpetensya ito sa re-regiro mo. Nakikita mo ba ang kaibahan? Ang mahahabang tulog sa hapon ay hindi masama. Pero malakas ang epekto. At ang malakas na tools ay kailangang hawakan ng maingat. Kung malakas at consistent ang night sleep mo, paminsang mas mahahabang tulog ay maaaring hindi makasama. Pero kung inconsistent, delayed, o light ang night sleep mo, ang mahahabang tulog ay maaaring tahimik na palalalain ang problema. Ang tulog ay isang sistema. Bawat desisyon sa araw ay nakakaapekto sa gabi. At bawat gabi ay nakakaapekto sa susunod na araw. Ang layunin ay hindi alisin ang naps. Ang layunin ay igalang ang pre-regime. Dahil kapag strategic ang naps, maaari itong magpabuti ng performance. Kapag reactive ang naps, maaari nitong pahinain ang resilience. Kaya tanungin ang sarili ng mahinahon. Ang mga naps ko ba ay nagpapalakas sa aking sistema o nakikipagkumpetensya dito? Ang kamalayan na yun lamang ay maaaring magbago ng lahat. Ngayon, gawing praktikal natin ito. Kung ang naps ay makakatulong o makakasama, ano nga ba ang perpektong formula para sa tulog sa hapon? Hindi hulaan-hulaan. Hindi emotional. May estruktura. Dahil kapag kontrolado ang naps, maaari nitong patalasin ang utak mo nang hindi ninanakaw ang iyong gabi. Unang patakaran, timing ang lahat. Ang ideal na window para sa tulog sa hapon ay mula 12 yes hanggang 2 yan. Bakit? Dahil natural na bumababa ang iyong circadian rhythm sa panahong ito. Bahagyang bumababa ang temperatura ng katawan. Nababawasan ang alertness. Ito ay biological dip, hindi katamaran. Kung matutulog ka sa window na ito, nakikipagtulungan ka sa iyong katawan, hindi laban dito. Pagkatapos ng 3 tumataas ang panganib. Ang utak mo ay naghahanda ng magbuo ng mas mataas na sleep pressure para sa gabi. Ang huling tulog ay nakaka-interrupt sa build-up na yon. Kaya kung matutulog ka ng 4, 5, o 6 nakikipagkumpetensya ka sa sariling drive ng nighttime sleep mo. Maging tapat, anong oras ka karaniwang natutulog sa hapon? Isipin ng mabuti. Pangalawang patakaran, kontrolado ang tagal. Ang pinakaligtas na haba ng tulog sa hapon para sa karamihan ay 0 hanggang 20 minuto. Iyan lang. Hindi 45. Hindi 70. Hindi hanggang gumising ako ng natural.
Mag-set ng timer. Ang 20 minuto ay pinapanatili kang nasa lighter sleep stages. Iniiwasan mo ang deep slow wave sleep. Ibig sabihin, iniiwasan mo ang sleep inertia at pinoprotektahan ang iyong nighttime deep sleep drive. Kung hindi ka pa gumagamit ng timer sa naps, maaari nitong baguhin ang lahat. Mag-comment ng e-timer from now on kung may sense ito sa'yo. Pangatlong patakaran, mahalaga ang kapaligiran. Ang tulog sa hapon ay dapat intentional, hindi aksidente. Pababain ang ilaw. Bawasan ang ingay. Humiga ng komportable. Pero huwag gawing sobrang cozy tulad ng night sleep. Ito ay mabilis ang recharge, hindi pangalawang gabi. Kung natutulog ka sa sofa habang bukas ang AI at gigising ka ng nalilito makalipas ang 2 oras, hindi iyon strategic. Iyon ay drift. Pang-4 na patakaran, liwanag pagkatapos gumising. Mahalaga ito. Pagkatapos ng iyong tulog, ilantad ang sarili sa liwanag, mas mabuti sa natural sunlight. Sinasabi ng liwanag sa utak mo, nasa daytime mode pa tayo. Pinapalakas nito ang circadian rhythm at iniiwasan ang matinding grogginess na tumatagal. Kahit 5 hanggang 10 minuto ng liwanag ay makakapag-reset ng alertness. Ngayon, pag-usapan natin ang isang interesante, coffee nap. Medyo kakaiba ito, pero sinusuportahan ng research. Ganito ang paraan. Uminom ng 1 tasa ng kape. Agad pagkatapos matulog ng 20 minuto. Tumatagal ng mga 20 minuto bago makapasok ang caffeine sa bloodstream at magsimulang i-block ang adenosine receptors. Kaya habang natutulog ka ng panandalian, nagsisimula ng gumana ang caffeine. Pagkagising mo, bahagyang nabawasan ang sleep pressure ng nap at nagsisimula ng itaas ng caffeine ang alertness. Ang kombinasyon ay nakakabighaning epektibo. Pero ito ay gumagana lamang kung maikli ang tulog. Kung matutulog ka ng 60 minuto pagkatapos uminom ng kape, gigising ka ng groggy at wired, hindi refreshed. Ngayon, isang mas malalim na punto. Ang layunin ng nap ay hindi palitan ang nighttime sleep. Ito ay upang pantayin ang deep, hindi i-reset ang buong araw. Kung umaasa ka sa naps araw-araw para lang mag-function, tanda ito na kailangan mong ayusin ang nighttime sleep. Ang nap ay dapat pakiramdam bilang tool, hindi crutch. Halimbawa ng perpektong nap. Gumising ng 7 am. Magtrabaho sa umaga. Sa bandang 1 yes, maramdaman ang natural drop sa alertness. Mag-set ng 20-minute timer. Matulog ng intentional. Gumising bago pumasok sa deep sleep. Lumabas sa sunlight. Uminom ng tubig. Ipagpatuloy ang araw. Sinusuportahan nito ang preregiro mo. Ngayon, ikumpara ito sa hindi magandang halimbawa. Gumising ng 7 am. Pagod mula sa poor sleep. Magpatuloy sa araw gamit ang caffeine. Sa 4 oras 30 minuto bumagsak sa kama. Gising ng 6 yan. Pakiramdam ay groggy. Uminom ng kape. Sa 11 yes, wide awake. Ito ay sumisira sa rhythm. Ang kaibahan, istruktura. Mahilig ang tulog sa istruktura. Frequency. Ang araw-araw na mahahabang tulog ay maaaring pahinain ang sistema sa paglaon. Ang paminsang maikling tulog ay iba. Kung maikli at maaga ang nap, pinoprotektahan nito ang nighttime sleep pressure. Kung mahaba at huli, pinapahina nito ito. May nangyayaring psychological na epekto rin. Kapag nag-set ka ng limit sa naps, tinuturuan mo ang utak mo na igalang ang night sleep bilang pangunahing event. Kapag walang limit ang naps, tinatrato ng utak ang araw bilang optional sleep time. At pinapahina nito ang nighttime consolidation. Maging tapat, tinatrato mo ba ang night sleep bilang sacred o flexible lang? Kung mali ang nap formula mo, palaging magkakaproblema ang gabi mo. Buod ng perpektong nap formula. 12 yen hanggang 2 yen. 1-0 hanggang 20 minuto lang. Mag-set ng alarm. Kalma na kapaligiran. Exposure sa liwanag pagkatapos gumising.
Iwasan pagkatapos ng 3 yan. Simple. Direktang epektibo. Emosyonal na katotohanan. Ang disiplina sa naps ay nagtatayo ng kumpiyansa sa iyong sleep system. Kapag alam mong pinrotektahan mo ang sleep pressure sa buong araw, natutulog ka ng may mas kaunting takot. Nagtiwala ka na darating ang tulog. Ang tiwala na iyon ay nagpapababa ng anxiety. At ang mababang anxiety ay nagpapabuti ng tulog. Kaya hindi lang ito tungkol sa oras at minuto. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng kumpiyansa sa relativo mo. Kung pakiramdam mo ay nahuhulaan-hula ka lang sa naps sa halip na istruktura, panahon na para baguhin ang pattern na iyon. Dahil ang kontroladong 20 minutong tulog ay maaaring patalasin ang isip. Pero ang hindi kontroladong 2 oras na tulog ay maaaring manakaw ang gabi mo. Ang kapangyarihan ay nasa limitasyon. Kapag natutunan mo ang limitasyong iyon, ang naps ay hindi na risk, nagsisimula itong maging strategic. Ngayon, maging tapat tayo. Paano mo malalaman kung talagang sinisira ng iyong tulog sa hapon ang iyong gabi? Maraming tao ang hindi nakakonekta ang mga puntos. Iniisip nila na random lang ang problema sa tulog, stress, edad, hormones, malas. Pero may malinaw na babala na ang iyong daytime nap ay nakakaapekto sa nighttime sleep mo. Tignan natin ng maayos. Unang senyales, hindi ka antok pag oras ng matulog. Pansinin ang salitang antok. Hindi pagod. Hindi exhausted. Antok. Kung humiga ka sa kama at pakiramdam mo drained ang katawan pero hindi mabigat ang mga mata kung wala kang nararamdamang natural na paghila patungo sa tulog maaaring hindi sapat ang sleep pressure mo. At isa sa pangunahing dahilan ng pagbaba ng sleep pressure ay mahahabang naps. Kung regular kang humihiga ng higit sa 30 minuto na nag-aantay na makatulog, iyon ay red flag. Maging tapat, nangyayari ba ito sa'yo? Mag-comment ng "Be too long awake" kung pangalawang senyales, gumigising ka sa gitna ng gabi at hirap makabalik sa tulog. Paminsang paggising ay normal. Pero kung gumigising ka ng 2 o 3 at alerto ang utak sa halip na antok, maaaring senyales ito ng kulang na sleep pressure. Maaaring nakumpleto na ng katawan mo ang bahagi ng pangangailangan sa tulog sa araw. Kaya ang gabi ay nagiging magaan at fragmented. At kapag gising ka sa katahimikan ng gabi, mas malakas ang mga iniisip mo. Pangatlong senyales, umaasa ka sa naps araw-araw para makapag-function. Kung pakiramdam mo hindi mo kakayanin ang hapon ng walang mahahabang tulog, itanong sa sarili. Matatag ba at restorative ang night sleep mo? O nagko-compensate ka lang sa poor night sleep gamit ang mahahabang tulog sa araw? Strategy ay planned. Compensation ay reactive. Kung dependent ka sa naps, dapat itong suriin. Pang-4 na senyales, umiinom ka ng kape huli sa araw para labanan ang post-nap grogginess. Subtle pero malakas ang epekto. Ang long naps ay madalas nagdudulot ng sleep inertia, yung mabigat at foggy na pakiramdam pagkagising mula sa deep sleep. Para labanan ito, maraming tao ang umiinom ng kape bandang 4 PM o mas huli. Ngayon, ang caffeine ay nagbablock ng adenosine receptors, lalo nitong binabawasan ang kakayahan mong makaramdam ng antok sa gabi. Double interference. Kung regular kang umiinom ng kape pagkatapos ng 3 PM, isipin kung konektado ito sa mahahabang naps mo. Pang-5 senyales, palaging lumalete ang oras ng pagtulog mo. Dati, 1:00 AM ang tulog mo. Ngayon, 11 oras 30 minuto. Pagkatapos, midnight. Tapos 1 AM. Sinasabi mo sa sarili, night owl lang ako. Maaring. Pero maaaring unti-unti nitong ini-shift ang circadian rhythm mo. Kapag natutulog ka ng malalim sa 5 AM, tinatrato ito ng utak mo bilang sleep episode. Kaya nagsisimula ang nighttime sleep ng mas huli. Nagdi-drift ang internal clock. At nagiging normal na yon. Pang-6 na senyales, gumigising ka ng hindi refreshed kahit sapat ang oras sa kama. Maaaring 7-8 oras ka sa kama pero pakiramdam ay mababaw. Gigising ka ng groggy. Paulit-ulit ang snooze,
Parang hindi na-reset ng maayos ang utak mo. Maaaring mas magaan ang deep sleep mo sa gabi dahil bahagi nito ay natapos na sa mahahabang nap mo. Tandaan, sleep isn't just about hours. It's about timing and structure. Pangpitong senyales, emosyonal na hindi stable pagkatapos ng gabi ng poor sleep. Mas irritable. Mas sensitive. Mas kulang sa pasensya. Kapag paulit-ulit itong nangyayari at mahahabang naps ang ginagawa mo sa araw, lumalakas ang koneksyon. Dahil ang disrupted night sleep ay nagpapahina sa emotional regulation. At ang emotional exhaustion ay nagpapataas ng craving para sa naps. Nagiging loop. Halimbawa ng realistic pattern. Monday night, poor sleep. Tuesday afternoon, 2-hour nap. Tuesday night, hindi antok ng 1-0 yan. Late sleep. Wednesday morning, pagod ulit. Crave another nap. Early Thursday, nasira na ang regyan. Sinasabi mo, bakit sira ang tulog ko? Pero maaaring ang behavior mo sa araw ang tahimik na nagdudulot ng pattern. Makasaysayang tanong. Kung inalis mo ang long naps sa loob ng 1 linggo, at hindi binago ang iba pang gawain, gaganda ba ang night sleep mo? Maraming tao ang hindi sumusubok nito. Iniisip nilang harmless ang naps. Pero kapag pinaikli nila sa 20 minuto o hindi na natutulog, madalas nilang napapansin ang mas mataas na sleep pressure sa gabi sa loob ng ilang araw. At ang mas mataas na pressure ay nagdudulot ng mas malalim na tulog. Mas malalim na punto. Kapag humiga ka sa gabi na nag-aalala kung makakatulog ka, ang anxiety mismo ang nagiging problema. At pinapalala ito ng long naps. Dahil sa kaalaman ng isip mo, alam mo na nakatulog ka na sa araw. Kaya may boses sa utak mo na nagbubulong, paano kung hindi ako makatulog ngayong gabi? Ang simpleng isip na iyon ay pwedeng panatilihing gising ka. Ang tulog ay pinakamahusay kapag ito ay pinagkakatiwalaan. Kung pinapahina ng daytime naps ang tiwala na yon, mas malaki ang nagagastos mo kaysa sa alam mo. Tanong sa'yo ng direkta. Mas kumpiyansa ka ba sa pagtulog mo sa mga araw na iniiwasan mo ang long naps? O mas restless ka? Mag-isip ng mabuti. Pangunahing mensahe. Kung ang nighttime sleep mo ay mahirap simulan, madaling ma-interrupt, magaan at hindi nakakapag-refresh, palaging lumalate, ang iyong naps ay kailangan ng seryosong pagsusuri. Hindi ibig sabihin na masama ang naps. Ibig sabihin, powerful ang naps. At ang powerful na habit ay kailangang hawakan ng intentional. Dahil kapag humina ang night sleep mo, humina rin ang lahat ng iba pa. Enerhiya, clarity, mood, resilience. At minsan, ang solusyon ay hindi mas maraming tulog. Ito ay mas mahusay na timing. Bago mo sisihin ang stress, edad, o malas, tingnan ang iyong hapon. Maaaring ito ang nagsasabi ng lahat. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamalaking pagkakamali ng marami pagdating sa naps at night sleep. Ang pagtatangkang i-catch up sa tulog gamit ang mahahabang naps sa halip na ayusin ang gabi. Dito madalas napapasok ang maraming tao sa bitad. Natutulog ng mahina sa gabi. Gumigising ng pagod. Sinasabi sa sarili, bahala na, hahabol na lang ako mamaya. Kaya sila natutulog ng 1 o 2 oras sa hapon. Parang lohikal. Parang responsable. Parang recovery. Pero narito ang matinding katotohanan. Hindi ganap na nare-repair ng random daytime naps ang sleep debt. Ang tulog ay hindi pera sa bangko na pwede mong i-deposit at i-withdraw kahit kailan. Ang tulog ay ritmo. At ang ritmo ay hindi pwedeng i-patch, kailangang protektahan. Kapag nawala ang tulog mo sa gabi, tumitindi ang sleep pressure ng katawan sa susunod na araw. At ang tindi ng sleep pressure ay kapaki-pakinabang. Pinapabilis nito ang pagpasok sa deeper sleep sa susunod na gabi. Pero kapag pinawalang bisa mo ang pressure na ito sa pamamagitan ng mahahabang naps, pinipigilan mo ang natural na proseso ng recovery. Naantala ang biological repair imbes na natapos.
Karaniwang pattern ng bitag. Natulog ka lang ng 5 oras sa halip na 7. Pakiramdam mo masama sa susunod na araw. Nap para sa 2 oras sa hapon. Gabi na, hindi ka antok sa karaniwang oras. Natulog ng late. Gumising ng pagod ulit. At tuloy-tuloy ang cycle. Sa halip na ma-rebuild ang lakas ng nighttime sleep, hinihila mo lang ang problema sa maraming araw. Si E.R. Matthew Walker ay nagpapaliwanag, mas mahalaga ang consistency kaysa occasional compensation. Mahalaga sa utak ang regularidad. Parehong bedtime. Parehong wake time. Parehong regular. Kapag stable ang regular, predictable ang tulog. Kapag palaging nagtatangkang mag-correct gamit ang naps, nagiging unstable ang regular. At ang instability ay nagdudulot ng anxiety. Isa pang punto na kadalasan hindi alam. Kapag kulang ka sa tulog, ino-prioritize ng katawan ang deep sleep sa susunod na gabi. Nagiging mas intense, mas malakas, mas restorative. Pero kung buburahin mo ang pressure na ito sa mahahabang naps, pinapahina mo ang intensity ng deep recovery. Resulta: imbes na isang makapangyarihang recovery night, nakukuha mo ang ilang mediocre gabi. Ang nakatagong gastos. Short-term comfort. Long-term disruption. Emosyonal na aspeto. Kapag pagod ka, tila hindi matiis ang paghihintay hanggang gabi para matulog. Gusto mo ng relief ngayon. Gusto mo ng katahimikan ngayon. Gusto mo ng pahinga ngayon. Normal ang damdaming iyon. Pero minsan, ang disiplina sa hapon ay lumilikha ng kalayaan sa gabi. Minsan, ang pagtitiis ng bahagyang pagod sa araw ay nagtatayo ng mas malakas na nighttime restoration. Tanungin ang sarili. Pinipili mo ba ang short-term comfort kaysa long-term regular? Dahil iyan ang madalas nangyayari kapag sinusubukan mong catch up gamit ang long naps. Emotional na relief ito. Hindi biological repair. Hindi ibig sabihin na hindi ka dapat mag-recover ng nawalang tulog. Kung sobrang kulang ang tulog mo, 3 o 4 na oras lang, isang maikling 20 minutong nap sa early afternoon ay pwede makatulong para mabawasan ang matinding impairment nang hindi sinisira ang sleep pressure. Pero ito ay controlled recovery, hindi 2 oras sa limaya. Pinakamalaking pagkakamali. Akala mo mas marami ang tulog, mas maganda ang recovery. Hindi iyon totoo. Mahalaga ang timing. Mahalaga ang structure. Mas mahalaga ang consistency kaysa total hours. Isa pang karaniwang error. Sleeping in pagkatapos ng poor night. Iniisip, gagising na lang ako ng late bukas. Pero kapag palaging nagbabago ang wake-up time, humihina ang circadian rhythm. Hindi alam ng utak kung kailan maghahanda para sa tulog. Nagdi-drift ang internal clock. Ang drifting rhythm ay nagdudulot ng chronic fatigue. Kaya sa halip na ayusin ang bedtime habits, tulad ng pagbawas ng screen time, pagkontrol ng light exposure, pagkontrol ng caffeine, patuloy pa rin silang nagtatangkang ayusin ang lahat sa pamamagitan ng naps. Para itong pagpatch ng tumutulo na bubong gamit ang towel sa halip na ayusin ang butas. Maging malinaw. Kung broken ang nighttime sleep mo, ang solusyon hindi mas maraming daytime sleep. Ang solusyon, palakasin ang nighttime structure. Fixed wake-up time, kahit pagkatapos ng bad night. Morning sunlight exposure. Limit naps sa 20 minuto o iwasan. Iwas caffeine huli sa araw. Consistent wind-down routine. Ang mga habit na ito ang nagre-rebuild ng reresian. Ang long naps ay nagpapadelay nito. Isa pang malalim na katotohanan. Kapag umaasa ka sa naps para humabol, nababawasan ang kumpiyansa mo sa kakayahan mong matulog sa gabi. Sinasabi mo sa sarili, kung hindi ako matutulog sa hapon, hindi ko kakayanin. Ang iniisip na yon ay lumilikha ng takot. At ang takot sa pagod ay nagpapalala sa pagod. Ngunit maraming tao ang nakakagulat na nadidiskubre. Kapag pinaikli o iniiwasan ang naps sa ilang araw, ang unang araw ay mas mahirap.
Pero sa susunod na gabi, nagiging mas malakas ang tulog. At kapag naramdaman mo ang mas malakas na gabi, bumabalik ang kumpiyansa. Ang kumpiyansa ay nagpapababa ng anxiety. Ang mababang anxiety ay nagpapabuti sa tulog. Nagiging positive loop ito imbes na negative loop. Tanong sa'yo. Tinutulungan mo ba ang tulog mo sa pamamagitan ng pagdagdag nito sa maling oras? Minsan, ang tamang correction ay subtraction, hindi addition. Alisin ang long nap. Protektahan ang wake-up time. Hayaan ang sleep pressure na muling mabuo. Magtiwala sa proseso. Maaaring mabigat ang hapon sa ilang araw. Pero ang bigat na yon ay hindi pinsala. Ito ang iyong sleep drive na nagbabalik. Kapag bumalik ito, lumalim ang night sleep. Pinakamalaking pagkakamali. Akala mo kontrolado ang tulog sa dami lamang. Ang tulog ay kontrolado ng timing at regulan. Hindi mo pwedeng lusutan ng biology sa pamamagitan ng comfort. Kailangan mo itong makipagtulungan. Kaya sa halip na tanungin, paano ako makakahabol ngayon? Magsimula sa tanong, paano ko palalakasin ang gabi ko? Ang shift na yon ay nagbabago ng lahat. Dahil kapag naging solid ang gabi mo muli, hindi na kailangan ng rescue ang araw mo. Ngayon, pagsamahin natin ang lahat. Narito ang panghuling katotohanan. Ang mga nap ay hindi kaaway. Ang hindi kontroladong nap ang kaaway. Ang tulog ay hindi iyong kahinaan. Ang tulog ay iyong kapangyarihan. Ang tulog ay iyong reset button. Ngunit kapag nangyayari ang tulog sa maling oras, sa maling dami, tahimik itong nagiging sira sa halip na paggaling. Ang iyong katawan ay idinisenyo para sa ritmo. Gising. Bumuo ng pressure. Bitawan sa gabi. Mag-recover ng malalim. Ulitin. Kapag nirerespeto ang ritmo na iyon, ang tulog ay nagiging natural. Effortless. Restorative. Kapag nasira ang ritmo na iyon, ang tulog ay nagiging pakikibaka. At maraming tao ang hindi napapansin na sila mismo ang sumisira sa kanilang ritmo tuwing hapon. Hindi mo kailangang tanggalin ang mga nap ng tuluyan. Kailangan mo lamang pamahalaan ang mga ito. Dahil ang tunay na layunin ay hindi mas maraming tulog. Ang tunay na layunin ay mas mahusay na tulog. Malalim na tulog. Matatag na tulog. Kumpiyansang tulog. Hayaan mo akong magtanong ng tapat. Gusto mo bang magpatuloy lang sa pag-survive sa iyong mga araw? O gusto mo bang gumising ng ganap na na-restore? May pagkakaiba yon. Kapag malakas ang iyong nighttime sleep, nagbabago ang lahat. Naging mas malinaw ang iyong isip. Mas matatag ang iyong pasensya. Mas steady ang iyong emosyon. Mas maaasahan ang iyong enerhiya. Hindi mo na kailangang hilahin ang sarili mo sa umaga. Hindi mo na kailangang katakutan ang bedtime. Hindi mo na kailangang umasa sa kape para lang makapag-function. At pinakamahalaga, muling mararamdaman mo ang iyong sarili. Ngunit mangyayari lamang iyon kung pinoprotektahan mo ang gabi. Ang mahahabang, huling naps ay nagnanakaw mula sa proteksyong iyon. Pinapapayat nito ang sleep pressure. Pinapadelay ang melatonin. Pinafragment ang deep sleep. Pinahihina ang ritmo. At ritmo ang lahat. Mahilig sa predictability ang iyong utak. Gusto nito ng mga signal. Kailan magigising? Kailan magpapahinga? Kailan magre-repair? Kung palagi mo itong nililito sa pamamagitan ng random na long naps, nawawala ang kalinawan ng utak. At kapag nawawala ang kalinawan ng utak, nawawala ang lakas ng tulog mo. Ngunit narito ang nakaka-empower na bahagi. Maaari mo itong ayusin. Mula ngayon, maaari mong paikliin ang iyong mga nap sa 20 minuto. Maaari mong gawin ito bago mag-negatibo dalawayan. Maaari kang lumabas sa sikat ng araw pagkatapos magising. Maaari mong protektahan ang iyong bedtime. Maaari mong piliin ang disiplina kaysa impulsive. At maaaring maging hindi komportable sa simula. Ang unang ilang araw ng walang long naps ay maaaring mabigat.
Ngunit ang bigat na yon ay hindi kabiguan. Ito ay pagbuo muli ng sleep pressure. Ito ay pag-correct ng iyong sistema. Ito ay pagpapagaling ng biology. At kapag natapos ang correction na yon, may mangyayaring malakas. Humihiga ka sa gabi. At ang tulog ay dumarating. Natural. Walang pilit. Walang takot. Walang frustration. Iyan ang kalayaan. Kalayaan sa tulog. Isipin mong matulog ng may kumpiyansa. Isipin mong gumising ng refresh nang hindi kailangan ng rescue naps. Isipin ang matatag na enerhiya mula umaga hanggang gabi. Ang bersyon ng iyong sarili na iyon ay hindi malayo. Kailangan lamang ng pagrespeto sa ritmo. Hayaan mo akong magtanong ng isang huling bagay. Pinapalakas ba ng iyong mga nap ang iyong buhay, o tahimik na nagnanakaw mula rito? Pag-isipan yon. Dahil ang tulog ay hindi lang tungkol sa oras. Ito ay tungkol sa harmony. At ang harmony ay nagdadala ng lakas. Kung ang mensaheng ito ay nagbukas ng iyong mata. Kung nakilala mo ang iyong sarili sa cycle na ito. Kung handa ka ng protektahan ang iyong gabi. Ay type ang C, pinipili ko ang mas mahusay na tulog sa comments. Hayaan itong maging iyong decision point. At bago ka umalis, sabihin mo sa akin, saan ka nanonood mula. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang abot ng mensaheng ito. Kung gusto mo ng higit pang mga life-changing health truths tulad nito, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at patuloy na matuto kung paano protektahan ang iyong katawan, utak, at kinabukasan. Protektahan ang iyong ritmo. Protektahan ang iyong gabi. At aalagaan ng iyong araw ang sarili nito.